Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay matuto at makinig ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa oras po na ito upang talakayin natin ang last topic po natin patungkol po sa pag-alam ng ating layunin dito sa mundo. Dahil po, ito na po yung ating last Sunday para po sa buwan ng Marso. Ang pamagat po ng ating mensahe ay may pamagat po na nilikha para sa misyon. Ang lahat po ng tao dito sa mundo, sa panahon po natin ngayon, ay meron pong misyon sa buhay. Ang problema nga lang po mga kapatid, ang ibang tao hindi po nila alam kung ano yung misyon po nila. Sa oras po na ito mga kapatid, muli suriin natin at sariwain natin sa ating mga isip ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, ang bawat tao na nabuhay at nabubuhay ay meron pong mga kanya-kanyang misyon. Sa Hebreo 1, talatang 1 hanggang 2, ganito po ang sinasabi. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Tayo po, sa panahon natin ngayon, ito na po yung tinatawag ng mga huling araw. At salamat sa kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesus na bumaba sa langit upang tayo po ay bigyan ng mas malinaw na salita na galing sa kanyang Ama. Salamat sa Panginoon na nag-effort at nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. At ito po, dapat ang ating maging laging iniisip sa ating buhay, yung sakripisyo ng ating Panginoon. Upang sa gayon, mas lalo po tayo lumalim sa pananampalataya. Mas lalo po nating ma-appreciate yung buhay natin dito sa mundo. Napakarami po kasing tao mga kapatid, parang hindi po nila alam yung importansya ng buhay dito sa mundo. Parang hindi po nila binibigyan ng kahalagahan ng kanilang buhay na binigay ng Diyos sa kanila. At yun po yung nakakalungkot. Dahil napakarami pong tao ang hindi pa nakakaalam ng tunay na salita ng Panginoon. Yung nais ipaalam sa kanila ng Diyos. Kaya samahan niyo po ako at alamin po natin. At kung sino man po yung abutan ng mensaheng ito, nawa ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumain nyo. Ang sabi ko po rito, we are created by God to do His works as we are His co-workers. Sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 9, maliwanag po ang sinasabi ng talata. Ang sabi rito, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, we are co-workers of God. Doon pa lang po sa salitang co-workers, makikita na natin po yung salitang work, gawa, kamanggagawa. Ibig sabihin po nun, mayroong gawa na nangyayari. At ang tumutukoy po doon sa gawa na yon ay yung gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. At hanggang sa panahon po natin, hanggang ngayon, sa oras na ito, gumagawa po ang Diyos sa ating buhay. Biro nyo po, kung hindi na gumawa ang Diyos, baka nagbundula na yung mga planeta, nagkasabog-sabog na yung mga bituin sa langit. Siguro, wala na tayong gravity ngayon, kung wala ang Panginoon. Naglutangan na tayo sa ere. Baka yung mga dugo natin hindi na nagsidaluyan sa ating mga katawan. Kaya, dito sa maliliit na bagay nito, nakikita po natin, gumagawa po ang Diyos hanggang sa mga oras na ito.
At lalong higit sa ating mga Kristiyano, gumagawa po ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit minsan hindi natin nararamdaman, kasi minsan parang ang layo ng Panginoon, di ba po? Pero gumagawa po ang Diyos, at tandaan po natin yan palagi. Pilipos, Kapitulo 2, talatang 13, ang sabi po rito ng talata, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya po pala, pag tayo gumagawa ng mabuti, nagnanasa po tayo na gumawa ng mabuti sa kapwa natin, hindi lamang po tayo yung gumagawa nun, kundi yung Diyos tumutulong po sa atin na gawin yung mga bagay na mabubuti, yung mga pagnanasa na mabubuti na naiisip po natin sa ating mga utak. Ano po? Kaya po pag nakakapag-isip po tayo ng, alam mo, tulungan natin yung kapwa natin, yung pong pag-iisip na yun, galing po yun sa Panginoon, hindi po yun galing sa sarili lang natin. Tayo po, ang isip natin, in nature, masama. Ano po? Masama po yung in nature ng isip natin. Kaya po, nung tayo po ay naging Kristiyano na, kapag tayo po ay nagnanasa ng mabuti, tayo po ay gumagawa ng mabuti, ay galing po yan sa Panginoon. Bakit po nasabi natin galing sa Panginoon? Kasi po tuloy-tuloy yung gawa ng Diyos. At sabi ni Kristo sa aklat po ng Juan, Kapitulo 5, talatang 17, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, pansin niyo po yung salitang ngayon, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Biro mo, dalawa po sila gumagawa. Tapos ngayon may mga Kristiyano ayaw gumawa, ayaw makipag-participate. Parang lantang gulay pag nasa church. Gumawa po tayo mga kapatid. Nakakahiya naman sa ating Panginoon. Ang Panginoon laging gumagawa, araw-araw. Tayo po, hindi tayo gumagawa. Gumawa po tayo, lalong higit ng mga mabubuting bagay. Dahil po ito yung utos sa atin ng Panginoon. Hindi porke nabautismo na po tayo, hindi porke tinatawag na po tayo mga anak ng Diyos, wala na tayong gagawin. Dapat po mas lalo tayong gumawa. Mas lalo po tayong sumunod sa Panginoon. Dahil ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo. Gagawa po tayo dahil ito po yung bunga ng Espiritu Santo. Yung pagbabago sa atin ng Panginoon, yung pagtatransform sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, alam niyo po, isa sa paborito kong kanta, yung kanta natin sa himnaryo na gumawa. Sabi doon sa chorus, gumawa, magangad, maghintay, magpuyat, umasat, tumawag, ang guro'y babalik agad. Napakaganda po ng kantang iyon. Ang sabi ko po rito, a life without a mission is like a ship without a rudder, drifting aimlessly. At ang nagsabi po niya ay si Thomas Carlyle. Sa Tagalog, ang sinasabi niya, ang buhay daw po ng isang tao kapag walang misyon ay katulad po ng isang barko na walang timon. Yung timon kasi yan po yung nagdedirekta sa barko kung saan niya pupunta, kung kanan o kaliwa. Ano po? Ganun din daw po ang buhay ng tao. Kapag tayo po, hindi natin alam ang misyon ng ating buhay, para din po tayong baliwala ang ating buhay dito sa mundo. Ano-ano ang mga misyon na ipinapagawa sa akin ng Diyos dito sa lupa? Naitanong na po ba natin to sa ating mga sarili? Ano-ano ba yung mga misyon natin bilang Kristiyano? Siguro nung hindi pa tayo Kristiyano, understandable pa yan. Hindi pa natin nauunawaan ng Biblia, hindi pa natin natutuklasan ang salita ng Diyos. Pero tayong mga Kristiyano na, tayong mga baptized na, tayong mga tumanggap na sa Panginoon, dapat alam na po natin yung mission natin sa buhay.
Kung babasahin lamang po natin ng Biblia, napakarami po iniwan sa atin ni Kristo na misyon na dapat po natin gawin. Pero sa oras po na ito mga kapatid, ay ang tatalakay lamang po natin ay dalawang puntos. Dalawang mahalagang puntos. Upang sa gayon, mas lalo po nating ma-remember, mas lalo po nating maalala. Kasi kung bibigyan ko po kayo ng 100 na puntos, baka nakalimutan nyo na po yung 99. Kaya dalawa lamang po na puntos ang ibibigay ko po sa inyo. At number 1, at pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga na mission natin bilang mga Kristiyano ay gumawa ng alagad ng Panginoon. Matthew chapter 28 verses 19 hanggang 20, pakinggan nyo po ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pansinin po natin yung talata na binigay po ng ating Panginoon. Yung salita po rito sa Matthew chapter 28. Binigay po ito ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Ito po yung tinatawag nating Great Commission. Ano po? Ang sabi roon, gawin ninyong mga alagad. Hindi po sinabi ni Christ na gawin ninyong mga tagasunod. Sa English version, kung hihiramin po natin yung American Standard Version ng talata, ang sabi po rito, go ye therefore and make disciples of all the nations. Katulad po ng sinabi ko, hindi sinabi ni Christ, make followers of all nations. Napansin niyo po yung punto? Ang sinabi po rito, disciple. Ano po ba yung disciple? Natanong na po ba natin yun? Ano po ba yung ibig sabihin ng disipulo o ng disciple? Tandaan po natin, magkaiba ang follower sa disciple. Sa church, maraming followers of Christ, pero hindi disciples of Christ. Bakit po? Ang disciple po kasi, ang ibig sabihin po nun, learner. Natututo o nag-aaral, estudyante, student, pupil, kung ano pa mga tawag dyan, sa willing na mag-aral at matuto. Yun po yung disipulo. Hindi lamang po siya basta-basta tagasunod, kundi inaalam niya rin kung ano yung sinusundan niya. Kaya nakakalungkot mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami lang sumusunod. Marami lang follower ni Kristo, pero hindi naman disipulo ni Kristo. Hindi ka pwedeng maging disciple kung hindi ka teachable. At kung hindi ka teachable, sabi ko po rito, ikaw ay isang disposable. Bakit? Bakit disposable? Alam niyo po yung disposable, ang meaning kasi ng disposable, isang beses mo lang gagamitin, tapos itatapon mo na. Ganun po ba tayo? Ang buhay natin sa harapan ng Diyos? Gusto po ba natin na para tayong disposable thing? Na isang beses lang pwede gamitin, tapos wala nang kwenta? Sabi ng Biblia, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Pero po ang asin, ang sabi rin ni Kristo, pag ang alat ng asin nawala, tatapakan na lang mga tao. At ang ilaw, inilalagay sa tamang patungan, hindi sa ilalim ng lamesa o ng kama. Diba? Tayo ganun din po tayo Bilang mga Kristiyano, tayo po ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. At kinakailangan tayo po ay maging disipulo ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo mga tagasunod. At sabi ko nga po, kapag tayo ay disipulo, dapat po teachable tayo. Dapat
willing po tayong matuto, willing po tayong tumanggap ng aral na galing sa Diyos. Matthew chapter 11, verse 29, ang sabi po rito ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Pansinin niyo po yung salita ni Kristo. Pinag-aaral pala tayo ng Panginoon eh. Ano yung pag-aaralan po natin? Yung kanyang buhay, yung kanyang mga utos, yung kanyang mga iniwan na mga karunungan nung nandito po siya sa lupa. Yung mga ipinakita niya po at mga itinuro niya. Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, sa Matthew chapter 28, verse 20, ano po, ituro ninyo sa kanila lahat, lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Kaya, bago po tayo makapaggawa ng disipulo, dapat tayo mismo, tayo po, willing tayo maging disciple ng Panginoon. Willing tayo maging teachable. Willing po tayong matuto ng salita ng Panginoon. Paano tayo maghahanap ng prospect para sa Panginoon? Paano tayo mag-mentor ng tao para sa Panginoon? Paano tayo mag-train ng tao sa Panginoon? Kung tayo mismo hindi pa tayo well-trained, kung tayo mismo hindi natin maipaliwanag kung sino si Kristo, kung ano yung kahalagahan ng bautismo, kung ano yung kahalagahan ng langit, ng kaligtasan, ng biyaya ng Diyos, ay yung mga ganong mga bagay, mga kapatid, paano natin ma-explain sa mga tao, sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating kapatid, kung tayo mismo hindi po natin alam yung mga bagay po na yun. Kaya po, para tayo makagawa ng mga disipulo ng Panginoon, gawin po natin sa sarili muna natin. Turuan po natin ang ating sarili, magpaturo po tayo sa pamamagitan po ng banal na kasulatan ng Panginoon. Bakit kailangan gumawa ng mga alagad? Alam niyo po, minsan nakakalimutan po natin bakit napakahalaga po na ang bawat tao ay maligtas at makasama po dun sa kaligtasan. Kasi po minsan nakakalimutan po natin yung dahilan kung bakit po tayo dapat magpatuloy sa pananampalataya. Isa lamang naman po yung dahilan eh. Alam niyo po kung ano yung dahilan na yun? Sa aklat po ni Judas, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23. At sabi po rito, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin nyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ulitin ko po yung tanong, bakit kailangan gumawa ng mga alagad ng Panginoon? Bakit po? Para hindi po sila mapunta ng impyerno. Kasi po, kung pag-aaralan po natin ng Biblia, ang Diyos po, ayaw niya po na may mapuntang impyerno. Ayaw ng ating Diyos na may mapapahamak. Bagamat, sa realidad ng buhay, sa mga turo ni Kristo, meron talaga pong mga taong pupunta ng impyerno. At yun po yung nakakalungkot na katotohanan. Pero po, hindi ibig sabihin po nun ay hindi na po tayo gagawa ng misyon natin sa mundo. Hindi na po tayo makikipag-ugnayan sa Panginoon upang magawa po yung purpose natin dito sa lupa. Hanggat maaari po, tayo po ay, sabi nga rito, inyong iligtas, agawin ninyo sa apoy. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Sino-sino pa ba yung mga tao na malapit sa aking buhay
mga kapamilya, kapatid, kaibigan, na pwede ko silang agawin mula sa apoy. Mga kapatid, kaya po ito ang last na bilin ng ating Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na bago siya umakyat sa langit, ay marami pang mangyayari, marami pang ganap ang mangyayari. At hanggang sa panahon natin ngayon, 2,000 years after, napakaraming tao pa rin ang hindi naniniwala sa Diyos. At napakarami pa rin tao po ang hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon. Kaya ito po ang dapat nating maging misyon sa buhay natin. Gawing alagad ang mga bansa. Well, hindi mo naman kailangang pumunta ng ibang bansa para doon ka pa mangaral. Unahin po natin yung ating, sabi nga, inner core. Ano ba yung inner core natin? Yung ating Jerusalem. Yung ating, sabi nga, yung ating pamilya. Sa ating pamilya po ba, meron pang mga hindi Kristiyano? Sa ating bang pamilya, meron pa pong mga hindi tumanggap sa Diyos? Ayun po yung unahin natin. Hindi naman porque sinabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Pupunta ka na ng Africa, pupunta ka na ng Greenland, ng Antarctica, para doon ka mangaral. Hindi po ganun. Unahin po natin yung ating Jerusalem. Bago tayo pumunta ng Judea, bago tayo pumunta ng Samaria, bago tayo pumunta ng dulo ng mga bansa, diba? Unahin po natin yung ating Jerusalem, yung ating malalapit sa pamilya, sa ating buhay, yung ating mga kapatid, yung ating mga kaibigan, diba? Bakit po? Bakit natin sila kailangang pangaralan? Bakit natin po sila kailangang paunawaan ng salita ng Panginoon? Alam niyo po kasi, ang isang tao pala, pag hindi pa siya po Kristiyano, ay hindi pa niya naunawaan yung salita ng Panginoon. Meron pong kadiliman na nangyayari sa kanilang pag-iisip. Kumaga parang merong talukbong. Merong sabi niya parang merong nakatakip sa kanilang mata, sa kanilang pag-iisip. Kaya hindi po nila naunawaan yung gusto ng Panginoon, yung layunin nila sa buhay. Sabi po sa Efeso 4:18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ito po yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Karamihan po sa kanila ay talagang meron pang kadiliman sa kanilang pag-iisip. Kaya po, napakalaga na tayo pong mga alagad na ng Panginoon ay i-share din po natin yung gospel. I-share din po natin yung mabuting balita na binigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Ang sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 10, talatang 4 hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng mga bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yun po ang kapangyarihan ng salita ni Kristo. Ang salita po ni Kristo bumibihag ng matataas na pag-iisip. Bumibihag po ng mga rebelding isip. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming rebelding pag-iisip Napakarami pong mga tao nag-iisip na masyadong mapagmataas. Mga laban sa karunungan ng Diyos. Ang lamang po dyan, ang gamot sa mga ganyang pag-iisip ay yung salita po ng Panginoon. Hindi po salita natin. Hindi po yung sarili nating karunungan. Kahit ano pong ang karunungan natin ang gamitin natin, hindi po natin magagamit po yan panglaban doon sa mga ganong pag-iisip. Ang tanging panlaban lamang po dyan upang magiba at mawasak
yung mga maling haka, yung mga maling pag-iisip, gamitin po natin ang salita ng Diyos. Pangalawang punto po, mga kapatid, ano po yung ating pangalawang misyon na dapat po natin gawin? Ang sabi ko po rito, tumulad kay Kristo. Efeso 5, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga kapatid, tumulad po tayo sa Panginoon. Kaya po bumaba si Kristo dito sa lupa para bigyan po tayo ng example. Para po tayo bigyan ng paggagayahan na buhay. Yung tutularan po natin na buhay. At ito nga po, yung itinuro din ni Apostol Pablo nang siya po ay sumulat sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ang sabi po rito, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Imitate me, ang sabi ni Paul, as I imitate Christ. Gayahin niyo ako, sabi ni Paul, kung paano ko ginaya yung buhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa buhay na ito, wala po tayong ibang gagayahin, kundi ang ating Panginoon. Maraming tao, ang ginagaya po nila, kapwa nila tao. Ako paglaki ko, gagayahin ko yung aking tatay o yung aking nanay. Gagayahin ko si President ganito o si Senator ganito. Gagayahin ko yung bayani na ganito at si bayani na ganyan. Yung sa tao sila nakatingin. Pero alam niyo po, dapat tayong mga Kristiyano, isa lang yung dapat nating gayahin sa ating buhay upang tayo po magawa natin yung ating purpose sa buhay na ito. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Gayahin po natin ang Panginoon. Ang tanong, paano natin tutularan si Kristo? Sa anong paraan? Sa paanong paraan natin tutularan si Kristo? Bibigyan ko lamang po kayo ng isa. Tutularan po natin siya sa pag-iisip. Unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 16, ang sabi po rito ng talata, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nakita niyo po mga kapatid? Tayong mga Kristiyano, tayo pong mga tumanggap sa Panginoon, nung tayo po tumanggap sa Diyos at nakakilala tayo ng salita niya, ibinigay po sa atin ng Panginoon yung kanyang pag-iisip. At yung pag-iisip po na yun, mababasa natin sa salita ng Diyos. Hindi naman po ito parang riddle, hindi naman po ito parang palaisipan. Napakaliwanag po na mga turo ng ating Panginoon na kailangan nating sundin. At ito po ay dapat lamang nating gawin na may buong katapatan at may pananampalataya. Sabi ko po kanina, ang ating pag-iisip, kung tayo po ay aasa lang sa ating sarili, ay hindi po tayo magiging ganap. Hindi po natin masusunod yung purpose natin dito sa mundo. Hindi po natin masusunod yung layon ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Noong panahon pa nila Noe, ang isip ng tao masama na po. Naalala niyo po nung last week, pinag-aralan po natin yung sa Genesis chapter 6, verse 5. Sabi po dito sa Genesis chapter 6, verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Tignan niyo po, kaya noon pa man, ang puso ng tao at ang isip ng tao corrupted na eh. Ito po ba, pagkatapos po ng baha,
Naging ano po ba to? Nawala na po ba sa tao to? Hindi po ano. Kahit nung sila Noe na lang naligtas, kahit nung sila na po ang nabuhay sa mundo, nung tumagal-tagal na naman, sumama na naman ang isip ng tao, sumama na naman ang isip ng puso ng tao. Kaya po, kahit tayo po ay bautisado na, kahit po tayo tumanggap na sa Panginoon, hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po tayo nakakapag-isip ng masama. Diba? Prone pa rin po tayo sa kasalanan. Kahit po tayo ay mga Kristiyano na. Tandaan po natin yan. Walang Kristiyano na pag naging Kristiyano na sila, hindi na sila nagkakasala. Wala na silang kasalanan. Maling-mali po yan mga kapatid. Kaya po, tayong mga Kristiyano, para po tayo maging ganap sa Panginoon, mas lalo po tayong mag-isip na katulad kay Kristo. Kasi pag ang isip po natin, inihiwalay po natin kay Christ, diyan po tayo babalik sa dati nating pagkatao. Diyan po tayo babalik sa dati nating nature, yung magiging masama. Yan kasi po yung nature natin eh. Kaya lamang naman po tayo nababago kasi binabago po tayo ni Kristo. Binabago po tayo ng Holy Spirit. At kapag tayo po, hindi na natin hinayaan ang Espiritu ni Kristo na pumasok sa isip po natin, babalik po yung dati nating nature. At yun po ang nawang mangyari sa atin, mga kapatid. Having the mind of Christ means we understand the plan of God in our lives. Mga kapatid, meron po ba tayong pag-iisip ni Kristo? Kasi po kung hanggang ngayon nakakapag-isip tayo ng masama sa ating kapwa, may mga pag-iisip po tayo na inaabuso natin yung ating kapwa, minumura natin ang ating kapwa, pinag-iisipan natin ng masama, pinagpaplanuhan natin ng masama, hindi po yan pag-iisip galing kay Kristo. Pag-iisip po yan galing sa atin. Yung minsan akala natin tama yung ginagawa natin, pero mali pala. Bakit? Hindi kasi po biblical. Hindi nakabatay kay Kristo. Hindi nakabatay sa Diyos, nakabatay lang sa iyo. Mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Kasi may mga bagay na akala natin mabuti, pero hindi pala mabuti. Huwag tayo pong magtiwala sa sarili nating pag-iisip, sa sarili nating kaunawaan. Sabi ng Kawikaan 18, talatang 2, pakinggan nyo po ang sinasabi. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Napakaliwanag po ng Biblia, mga kapatid. Pagdating po sa kaligtasan, pagdating po sa pananampalataya, huwag po tayong gagamit ng sarili nating kaunawaan. Huwag po tayong gagamit ng sarili nating opinion. Kung babasahin po natin sa English version itong talatang ito, sa NIV, sabi dito, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Ayan po. Alam niyo po sa church, sa mga Kristiyano, napakarami po bumabatay sa opinion. Bumabatay sa pananaw, hindi bumabatay sa salita ng Diyos. Alam niyo po, merong isang tao sa Biblia na sinumpa po siya ng Panginoon dahil hindi niya po sinunod mabuti ang utos ng Panginoon. Ginamitan niya ng sarili niyang opinion. Alam niyo po kung sino yun? Si Haring Saul. Sa unang Samuel 15, talatang 9, ganito po ang sinasabi. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mga mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol.
kung pag-aaralan po natin yung buong chapter 15 ng 1 Samuel, ito po yung pag-uutos kay Haring Saul sa pamamagitan po ni Propeta Samuel. Ang sabi ng Panginoon, girahin nyo itong mga Amelisita, yung mga Amalekites, at puksain nyo silang lahat. Talagang lusubin nyo sila, ubusin nyo silang lahat. Kung babasahin po natin sa verse, kung di ako nagkakamali, verse 3 at saka verse 4, lahat papatayin, pati hayop, di ba? Mga nanay, mga sanggol. Aba, itong si Saul, nung nakipagdigmaan na sa mga Amelisita, binuhay niya yung hari, si Agag. At saka yung mga matatabang tupa, yung mga matatabang hayop. Sabi niya, sayang tong mga hayop na ito para ihandog ko sa Panginoon. Di ba? Ginamitan niya ng sarili niyang kaunawaan, imbis na ganapin niya yung utos ng Panginoon at yung talagang eksaktong utos ng Diyos. Ginamitan niya po ng kanyang sariling pananaw. Kaya po, nangyari sa kanya, sinumpa po siya ng Panginoon. Kaya, ang sabi ni Samuel sa kanya, hindi na ikaw ang magiging hari, may papalit na sa'yo na hari. At yun ay walang iba kundi si Haring David, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon natin, sa generation po natin, alam naman po natin na may mga reliyon na parang ganito. Dinaan po nila sa kanilang sariling pananaw. Dinaan po nila sa sarili nilang pagkaunawa. Alam niyo po kung sino yung tinutukoy ko? Yung mga Muslim, tsaka yung mga Mormon. Yung mga founder po nila sa Muslim, si Muhammad, at sa Mormon, si Joseph Smith, pareho po silang kinausap daw. Nagyan na lang po natin ang daw. Kinausap daw po sila ng anghel. Kita po nyo? Yung kwento po nila. Kung babasahin po natin yung mga kwento ng mga taong ito, hindi Diyos ang kumausap po sa kanila, kundi anghel. At dahil po sa anghel na yon, ipinalaganap po nila yung kanilang sariling katuruan, yung sarili nila pong aral, yung sarili po nilang relihiyon. Tingnan nyo po. Si Joseph Smith, kung hindi po kayo nagtatanong yung anghel na kanya pong nakita daw, ang pangalan po si Moroni. At yun po daw ang nagbigay sa kanya ng salita ng Diyos, na kung saan itong si Joseph Smith, hindi po ito nakapag-aaral. Sipin nyo, hindi nakapag-aaral, hindi marunong magsulat. Tapos, para maisulat yung Book of Mormon, ipinasulat niya to habang siya yung naglalahad nung dapat isulat. At yung nilalahad daw niya na yun, galing daw po yun sa anghel na si Moroni. Ganon din po si Muhammad. Kinausap daw po siya ng anghel na ang pangalan ay si Jibril. O sa atin daw po ay ang tawag po si Gabriel. Sa Muslim po kasi ang tawag sa kanya Jibril. Kinausap daw po si Muhammad at doon po ay natatag yung Islam. Isipin niyo po yan. Kung pag-uusapan po natin ng Biblia, napakalayo ng kanilang mga turo. Napakalayo ng kanilang mga pinagsasabi. Bakit po? Kalikutan po ng utak ito, mga kapatid. Kalikutan ng pag-iisip ng tao. Sariling opinyon. Sariling haka. Mapaghaka na puso, sabi ng Panginoon. Tandaan po natin sa Galatia 1, talatang 8 hanggang 9, sabi doon, datapwat kami, kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Inulit po ito sa verse 9. Sabi doon, matakwil. Yung mga nagtuturo, maging anghel man yan, galing sa langit. Meron mo yan. Yung mga turo ng mga reliyong ito, puro sablay sa sinasabi ng Biblia. Meron mo si
Sa turo ng Mormon, si Kristo daw kapatid ni Satanas. Isipin mo na lang yan. Ang grabing karimari-marim, karumal-dumal na aral ang itinuro sa mga tao. At ang nakakalungkot, napakaraming tao ang naniwala sa mga relihiyon na ito, mga kapatid. Kaya pinag-uusapan natin to. Magsitulad tayo kay Kristo, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad kay Kristo. Upang sa gayon, maiwasan po natin gumamit ng sarili nating opinyon, gumamit ng sarili nating pangunawa. At pagdating po sa Biblia, huwag na po nating dagdagan, huwag nating bawasan. Unang Korinto 4:6, ang sabi rito, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang sabi po ng Apostol Pablo. Bakit? Sinasabi lang po ba ito ni Apostol Pablo para sa kanyang sarili? Of course not. Ang sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 37, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, baka sabihin natin, hindi ito applicable sa atin kasi hindi tayo propeta. Sabi rito, o ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, kung kinikilala mo na Kristiyano ka, na talagang nagpapasakop ka kay Kristo at sa kanyang Espiritu, ang sabi rito, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So lahat pala ng nababasa natin from Matthew to Revelation, mga kapatid, mga pawang utos yan ng Panginoon. Galing yan sa Panginoon. Sila po, habang sila ay nagsusulat, sila po habang isinusulat ang kanilang mga epistle, ang kanilang mga books, ito po ay guided ng Holy Spirit. Kaya wag po nating isipin na sila lang yung nagsulat po noon o sarili lang kaunawaan. Hindi po. Kaya mga kapatid, napaka-importante, napakahalaga na tayo po magkaroon ng pag-iisip na katulad kay Kristo. Tumulad po tayo kay Kristo. Ito po yung mission natin sa mundong ito. Huwag tayong tumulad kung kani-kanino. Huwag tayong tumulad kung kani-kaninong mga tanyag na tao o mga kilalang tao dito sa mundo. Isa lang po ang tutularan natin, kundi ang ating Panginoon. Bilang konklusyon, mga kapatid, ang sabi ko po rito, tumulad tayo kay Kristo upang mahanap natin ang mga nawawalang tupa ng Diyos. Ito ang misyon natin dito sa lupa. Mga kapatid, ang misyon po natin hindi naman po imposible. Hindi po ito mission impossible. Dahil po habang kasama natin ang Diyos, walang mission na imposible sa ating mga buhay. Hingin natin ang tulong ng Panginoon upang sa gayon maganap po natin ang mga bagay na ito habang nandito tayo sa mundo, upang sa gayon pag tayo po ay kunin na ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, well done, nagawa mo yung misyon na pinapagawa ko sa iyo. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon, sama-sama po tayong matuto, sama-sama po tayong maging tapat sa Diyos. Sa ating pagtatapos, iniiwan ko po ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Magkita-kita po tayo next week, kung lulubin ng Panginoon, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. God bless po sa ating lahat.